Magandang araw, Bangsamoro. Assalamualaikum, Mapia Agay, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Welcome to another episode of the Bangsamoro Stat Updates. Alright, we are back to another episode of BSU. Isang mapagpalang araw sa iyo, Ferds, at isang mapagpalang araw rin po sa ating mga manunood. Sana po ay nasa maayos kayo na kalagayan. At ako po si Siti Hapsat Dato' Ali Maganaka, Information Officer 1. At ako naman si Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. August has been a fruitful and meaningful month. Sa ating episode, samahan ninyo kaming balikan ang mga mahalagang kaganapan at accomplishment ng PSA RSSO BARM sa nagdaang buwan ng Agosto. Tama ka dyan, Siti. Sa mga natitirang buwan ng taong 2025, tuloy ang ating serbisyo para sa Bangsamoro. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akan J. Tula, at sa lahat ng bumubuo ng PSA BARM, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawang suporta at pagtutok sa amin. And for the latest updates for August, narito ang inyong dapat tutukan. Paunang resulta ng 2024 National Information and Communications Technology Household Survey or NICTHS inilabas na. Bagong Bayani ng Mundo o OFW Serbisyo Karaban isinagawa sa Kingdom of Saudi Arabia. Stop tuklasin! PSA BARM nagsagawa ng technical session at site visit sa Land Asset Accounting on the 2012 SEA Central Framework sa Tawi-Tawi. PSA BARM nagsagawa ng virtual conference ukol sa inflation rate nitong Agosto 2025. Start tudtulan, PSA BARM dumalo sa consultation on child-friendly local governance sa rehiyon sa pangunguna ng UNICEF. MOA signing sa pagitan ng PSA at LGU Simunol sinagawa upang paigtingin ang Birth Registration Assistance Project. PSA BARM nakibahagi sa ceremonial launching of the Bangsamoro Disaster Response Plan. PSA BARM at BWC nakisa sa unang pagpupulong ng Women Advisory Council. Joint Committee Meeting of the Mindanao River Basin Management Council or MRBMC, PSA BARM nakiisa. RSCOM Third Quarter Regular Meeting convened in Cotabato City. At NCMF at PSA Sulu isinulong ang mas malawak na kampanya upang ipakilala ang mga serbisyo ng PSA. Alhamdulillah! Bago ang ating highlight news of the month, huwag munang kalimutang i-like, i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong mga friends na subaybayan ang bawat episode ng BSU. Para sa unang highlight news of the month, PSA RSSO BARM nagdaos ng Regional Data Dissemination Forum para sa 2024 National Information and Communications Technology Household Survey or NICTHS. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Engineer Akan J. Tula, inilunsad ng Philippine Statistics Authority RSSO BARM ang Regional Data Dissemination Forum para sa 2024 NICTHS sa Cotabato City. Ang forum ay dinaluhan ng higit kumulang 50 kalahok kabilang ang mga mambabatas, ahensya ng BARM, katuwang na partner, academe, media at pribadong sektor. Ibinahagi sa forum ang mga paunang resulta ng nationwide survey na nagsisilbing gabay sa paggawa ng polisiya ukol sa ICT access at paggamit sa rehiyon. Tinalakay rin ang epekto ng mga datos sa pagpaunlad ng digital transformation. Sa open forum, kasama ang mga key discussant mula sa iba't ibang ahensya katulad ng BPDA, BICTO, DICT at PSA, pinag-usapan ang cybersecurity, fraud at hacking na nagbibigay diin sa pangangailangan ng mas matibay na proteksyon. Ang aktibidad ay isang mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng data-driven na pagpapasya at pagtutulungan para sa mas maunlad na BARM. Aktibong nakilahok ang PSA BARM sa pangunguna ni Engineer Akan J. Tula sa Bagong Bayani ng Mundo, OFW Serbisyo Karaban na ginanap mula Agosto 15 hanggang 16, 2025 sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Ang programang ito ay inorganisa ng Migrant Workers Office or MWO. Katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PSA, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, Land Bank, DSWD, OWA, PAO, CFO, LTO, DOT at ang Philippine Consulate General. Layunin itong mailapit mismo sa ating mga overseas Filipino workers or OFWs ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang sila ay mas matulungan
at mapangalagaan saan man sila naroroon. Kabilang sa mga serbisyong inihandog ng PSA sa caravan ay ang civil registration services katulad ng birth, marriage, death certificates at Sinumar, national ID registration at assistance at consultation para sa registration issues at document updates. Ang sama-samang pagkilos ng ahensya ay patunay ng patuloy na malasakit at dedikasyon ng pamahalaan na maihatid ang serbisyo ng mabilis, abot kamay at may pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, pinagtitibay na walang Pilipinong maiiwan, lalo na ang ating mga bayani ng bayan, ang mga OFW. At ngayon, tayo naman ay dumako sa ating mga balitang statistika sa Stat Tuklasin. PSA BARM nagsagawa ng technical session sa Land Asset Accounting on the 2012 SEA Central Framework sa Tawi-Tawi. Noong August 5, 2025, matagumpay na nagsagawa ang PSA RSSO BARM ng isang technical session ukol sa Land Asset Accounting para sa SEA 2012 Central Framework. Pinagunahan ito ni Engineer Akan J. Tula, OIC Regional Director ng PSA BARM, at ni Attorney Mactahar L. Manulon, CESO 5, Regional Director ng PSA Region 12. Ang mga panauhin mula sa PSA Central Office, ENRA Division na sina Supervising Statistical Specialist Polaris S. Bautista at Statistical Analyst Cyril Jos Carino na nagbahagi ng mga kaalaman hinggil sa konsepto, metodolohiya at aplikasyon ng mga land asset accounting. Dinuluhan ito ng representatives mula sa PSA Region 12, MENRE FMS Division, BIR Tawi-Tawi at lokal na pamahalaan. Isa sa mga pangunahing rekomendasyon ay ang pagtatatag ng environmental accountant sa MENRE upang mas mapabuti ang pamamahala at pagtutok sa environmental assets ng BARM. Matapos ang session, isinagawa rin ang isang site visit sa mangrove forest at mining companies sa probinsya ng Tawi-Tawi. Layunin nitong suruin ang datos ukol sa land at mineral assets, lalo na sa mga lugar na may improbable transitions. Nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan upang mapabuti ang data at mapanatili ang responsable na paggamit ng likas na yaman para sa sustainable development. Samantala, isinagawa ng PSA BARM ang virtual press conference hinggil sa inflation rate ng Agosto 2025 nitong ika-15 ng Setyembre sa siyudad ng Cotabato. Ipinresenta ni OIC Regional Director Engineer Akan J. Tula ang pinakahuling datos kung saan bahagyang tumaas ang headline inflation ng BARM mula negative 1.7% noong Hulyo 2025 tungo sa negative 1.3% nitong Agosto 2025. Gayunpaman, nananatili pa rin itong mas mababa kumpara sa 3.9% na naitala noong Agosto 2024. Samantala, nagsilbi namang isa sa mga taga-talakay sa segment na Stat Talakayan, si Ms. Rohanisa N. Rashid, Chief ng Economic Planning Division ng BPDA. Ang regular na inisyatiba ng PSA BARM ay layong ipaalam sa publiko ang mga pagbabago sa presyo at mga pangunahing salik na nakakaapekto sa mga bilihin at serbisyo sa buong rehiyon at 5 probinsya nito. PSA BARM dumalo sa consultation on child-friendly local governance sa rehiyon sa pangunguna ng UNICEF. Ang PSA RSSO BARM, represented by Registration Officer 4 Delson A. Yusop, kasama ang iba pang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon, ay lumahok sa konsultasyon at workshop hinggil sa child-friendly local governance na pinangunahan ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF noong August 26 to 29, 2025 sa Villa Miranda, Cotabato City. Layunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa ng mga kalahok sa mga estratehiyang makakatulong sa pagpapabuti ng child-friendly governance dito sa rehiyon. Pinalakas ng pamunuan ng PSA BARM at pamahalang bayan ng Simunol ng Tawi-Tawi ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng pagpirma ng Memorandum of Agreement or MOA para sa Birth Registration Assistance Project or BRAP. Layunin ng proyekto na matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasiliblib at mahihirap na komunidad, ay magkaroon ng libre at agarang birth registration. Sa pamamagitan nito, maaalis ang mga balakid sa civil registration, particular sa mga katutubo at sektor na kulang sa serbisyo upang maisulong ang karapatang pagkakakilanlan at makakuha ng batayang social services. Samantala, lumahok ang mga kinatawan ng PSA BARM sa ceremonial launching
ng Bangsamoro Disaster Response Plan or BDRP noong Agosto 20, 2025 sa Cotabato City. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents at dinaluhan ng iba't ibang ministeryo, opisina at ahensya sa rehiyon. Layunin itong pagtibayin ang kahandaan at pagtutulungan ng pamahalaan ng Bangsamoro sa pagtungon sa iba't ibang uri ng sakuna at kalamidad. PSA BARM at BWC nakiisa sa unang pagpupulong ng Women Advisory Council. Nakiisa ang Philippine Statistics Authority RSSO BARM sa pakipagtutulungan ng Bangsamoro Women Commission o BWC BARM sa unang pagpupulong ng Women Advisory Council or WAC na ginanap sa Pavilion Hall, Pagana, Cotabato Native Resto. Itinuring itong mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga kababaihan sa pamamahala at paggawa ng polisiya sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa programa, nagbigay ng welcome message si MP Hadja Bainon G. Caron, chairperson ng BWC, at ipinresenta ni Bailin A. Mastura Sandayan ang mga alituntunin ng WAC. Sinundan ito ng presentasyon ng 2024 to 2025 Accomplishment Report ni Rohania A. Muhammad. Idinaos din ang eleksyon para sa Vice Chairperson na pinangasiwaan ni Ms. Nurunihar B. Muhammad, Commissioner ng Sulu, at ipinakilala ang mga bagong opisyal at miyembro ng WAC. Muling binigyang diin ng PSA BARM ang mahalagang papel ng kababaihan sa nation building, karapatang pantao at pagtataguyod ng gender equality. Joint Committee Meeting of the Mindanao River Basin Management Council, PSA BARM, nakiisa. Nakiisa ang PSA Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ginanap na Joint Committee Meeting ng Mindanao River Basin Management Council or MRBMC noong August 26, 2025 sa Avior Hotel, General Santos City. Kinatawan ng PSA BARM si Ms. Siti Hapsa D. Maganaka, Information Officer 1. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ng iba't ibang ahensya mula sa Mindanao, kabilang ang mga ministry offices ng Bangsamoro Government, mga state universities, mga pribadong paaralan at iba pang ahensya ng pamahalaan na naglalayong mapatibay ang mga resolusyon na nabuo ng Technical Working Group. Ang resolusyong ito ay nagsisilbing konkretong hakbang tungo sa katuparan ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang mas ligtas, mas tapat at mas handa sa pagbabago na klima ng Pilipinas. Ang partisipasyon ng PSA BARM ay nakatuon sa pagbabahagi ng mahalagang datos at impormasyon na makakatulong sa pagbuo ng mga plano at pamamahala ng Mindanao River Basin. Gayon din upang patatagin ang mga pangako ng ahensya sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa sustainable development at climate resilience sa rehiyon. Idinaos sa third quarter regular meeting ng Regional Statistics Committee or RSCOM ng BARM para sa calendar year 2025 sa Cotabato City na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ministeryo at ahensya ng rehiyon. Ang pagtitipon na ito ay nagsilbing plataforma upang pag-usapan ang mahalagang usapin hinggil sa koordinasyon ng datos, mga prioridad sa estadistika at mga development indicators na magsisilbing batayan sa pagpaplano at paggawa ng mga programa para sa Bangsamoro. Ipinakita sa meeting ang kahalagaan ng sama-samang pagkilos upang palakasin ang sistema ng estadistika sa rehiyon at maisulong ang paggamit ng datos sa paggawa ng mga desisyon at polisiya. NCMF at PSA Sulu isinulong ang mas malawak na kampanya upang ipakilala ang mga serbisyo ng PSA. Noong August 6, 2025, isinagawa ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF Sulu ang isang advocacy campaign at awareness program hinggil sa mga serbisyo ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ginanap ito sa Buanza Elementary School, Buanza, Indanan, Sulu, kung saan inimbitahan ang PSA Sulu bilang pangunahing tagapagsalita. Ibinahagi ni Ms. Normina M. Wahid, Registration Officer 1, ang kabuuang pagtalakay sa Civil Registration at Vital Statistics o CRVS at Civil Registration and Administrative Support Mechanism or CRASM. Samantala, ipinaliwanag ni Mr. Abzar B. Usman, PhilSys Focal Person, ang kahalagahan at benepisyo ng Philippine Identification System or PhilSys. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga serbisyo ng PSA at hikayatin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya at komunidad. Sa pamamagitan nito, masisiguro na mas mabilis, mas maayos at mas malawak ang pag-access ng mga mamamayan sa serbisyong may kinalaman sa civil registration at pagkakakilanlan.
Nitong Agostong matagumpay na nagsagawa ng serbisyong civil registration ang PSA RSSO BARM sa pamamagitan ng CRS Mobile Outlet Team. Ginanap ito sa bayan ng Ganasi, Lanao del Sur, katuwang ang Municipal Civil Registrar at mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Sa naturang aktibidad, nakapagsilbi ng may kabuuang 267 clients at katumbas ng 339 transaction bilang bahagi ng ikatlong yugto ng advocacy campaign para sa mobile civil registration. Sa kabila ng mga hamon tulad ng mabagal at hindi matatag na internet connection, bunsod ng malakas na ulan at kakulangan ng supply ng kuryente, nananatiling masigasig ang CRS Mobile Outlet Team na maihatid ang serbisyo sa mga tao. Mainit naman ang pagtanggap ng mga residente ng Ganasi na nagpahayag ng pasasalamat sa mas madaling pag-access ng serbisyo na nakatulong upang makatipid ang mga mamamayan sa oras at gastusin. Ang inisyatibong ito ay patunay na patuloy na dedikasyon ng PSA RSSO BARM sa pagpapalapit ng civil registration services lalo na sa mga liblib na komunidad ng rehiyon. And now, we are on the most informative segment of BSU, ang Stat Tanungan. Ngayong episode, tampok naman ang isang exclusive interview mula sa kasamahan natin sa Central Office na si Senior Statistical Specialist Polaris Bautista tungkol sa PENCAS Act. Kasama natin ang ating kaibigan sa field mula sa Languyan, Tawi-Tawi, Miss Ramla J. Pidado. Yours? Kasama po natin ngayon ang Senior Statistical Specialist, Mr. Polaris C. Bautista ng NRAD Central Office. Sir, ano po ba ang PENCAS Act? So, ang PENCAS Act or RA 11995 ay isang batas na napirmahan noong May 2024. This act basically institutionalizes yung ating ecosystems and natural capital accounting system. Gusto lang pagtibayin yung mga ahensya at yung mga institusyon na makakatulong para mapag-produce tayo ng mga natural capital accounts katulad ng land asset accounts, mineral accounts, water flow accounts at marami pang accounts na napapaloob sa ating SIA CF 2012. Maraming salamat, Yars, at sa ating panauhin. Indeed, Stat Tanungan allows our kabangsa to learn more about PSA and our services. Patuloy lamang po sa pagbibigay ng inyong mga katanungan. Tama ka, Fertz. August was a blast. Lahat ay ating gagawin sa ngalan ng serbisyong publiko para sa Bangsamoro. Kaya huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. Muli, mula po sa aming butihing OIC Regional Director na si Engineer Akan J. Tula at sa lahat ng bumubuo ng PSA RSSO BARM, pagsukur-sukur kami sa Lakanulangon sa lagi ninyong pagsubaybay sa amin. Sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan ang mga accomplishments, programa at kaganapan for the month of September. Stay connected and updated. Kami muli ang inyong lingkod, City Hapsada Tuali Magadaka. At Firdaus S. Sabdula. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, wabillahi tawfiq wal hidayah, this is Bangsamoro Stat Updates!